Stunned, walang nagawa si Kara kundi mapaungol nang maramdaman na malambot ng mga labi ni Dean na dumadampi sa kanyang mga labi. And then she couldn't think of anything but Dean. She had known him all her life. She grew up with him, laughed with him, played with him. She had always loved him as a friend. So she never imagined that there would come a time he would kiss her or hold her in his arms like he was doing that very moment. Nakalimutan niya kung nasan sila. Nawala rin sa isip niyang magkaibigan sila at maraming dahilan kung ba't niya dapat pinapayagang mangyari yon. Lost to everything but the taste and heat and wonder of him, she melted against him. God! Di niya gustong matapos ang halik na yon. It felt like everything was okay. It felt right to kiss him. Maghihiwalay ang kanilang labi, ngunit muli at muli ring magtatagpo ang mga yon na para bang may sariling mga isip. Di niya alam kung gaano patatagal yon kung di lang nila narinig ang tunog ng isang papalapit na sasakyan. Bigla siyang natauhan. Agad kumala siya rito. Dean, stop it. Anya rito ng akma panghahabulin ng mga labi nito ang mga labi niya. This is a mistake. Katatapos ko lang masaktan sa ginawa ni Maicon. It will be a long time bago ako maling magtitiwala. I am not Maicon. Anito, I will never hurt you. Gusto niya maniwala dito. She wanted to let down her guard but she couldn't. Masyado pang pasariwa ang sakit. Ang sugat na nilikha ni Maicon sa kanyang puso at naguguluhan siya sa kanyang tunay na nararamdaman. Ayaw niyang magmadali at baka magkamali na naman siya. Dean, please. Dean, pare? Anang isang tinig mula sa kanilang likuran. Nilingon nila ang isang lalaking bumaba mula sa pickup nito. Dave! Wika ni Dean dito. Walang anumang namagitang salita sa pagitan nila ni Dean habang nasa loob sila ng kotse at nagmamaneho to patungo sa rancho upang ihatid siya. Alam niyang kung ito ang masusunod ay mag-uusap sila. Ngunit ginalang nito ang pananahimik niya. Hindi pa rin niya lubos paisip na naganap kani-kanina lamang at di niya pwedeng itanggi ang naging partisipasyon niya doon. Hindi ba't kahit siya may parang ayaw nang matapos ang halik na yon? What came to her mind? She kissed Dean of all people like there was no tomorrow. She had certainly lost her mind. Nang ihinto ni Dean ang kotse sa harap ng villa, buwaba ito upang pagbuksan siya ng pinto. Nang makababa, tahimik nilakad nila ang nalalabing destasya mula sa terasa ng villa. At doon naabutan nilang nakaupo si Maicon. Tumayo ito at may paghihinalang nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Dean. Dama niya ang tensyong namayani sa pagitan ng dalawang lalaki. Maicon, nandito ka pala. Aniya. I'll go ahead. Narinig niyang tura ni Dean. Inihatid ko lang si Kara. Anito kay Maicon. Hindi ko alam. Bantay sa lakay ka na pala ngayon, Dean. Ani Maicon sa buong gulat niya. Baka nakakalimutan mo kung anong sa akin. Hindi ba dapat bilang best friend namin ni Kara? Tinutulungan mo akong mapaniwala siya kung gaano ko siya kamahal. Hindi yung nananamantala ka. Humarap si Dean kay Maicon. Halata sa ekspresyon ng mukha nitong pinipigil na galit. She had never seen Dean like that. He looked dangerous. Tell her yourself, Maicon. Matigas sa tura ni Dean. For your information, you're not the only one who loves her. I do too. At kung iniisip mong tutulungan kita to win her back, you're crazy. The last time I checked, you were the one who walked out on her. Yun lang at tumalikod na to at tuluyang umalis. Di makapaniwalang napatingin siya kay Maicon. Ito ba ang lalaking minahal niya? Ito ba ang lalaking hinintay niyang makasama habang buhay? Hindi siya sinipot nito sa simbahan sa araw ng kasal. At ngayon, pagkalipas ng 2 buwan muling nagbalik para muli siyang suyuin? Just like that? At nagwapa nitong pag-isipan ng masama si Dean. Magagawa pa kaya niyang mahalin muli ang lalaking to? Would she still allow herself to be married to him? Malaking factor talaga ang katotohanan ng buong buhay niyang minahal ito. Wala siya ibang inimagine na makasama habang buhay, kundi ang lalaking nasa harap niya ngayon. Ngunit bakit parang napakalayo na ng pangarap niyang yon? Bakit parang ayaw niyang balikan pa ang damdaming iyon? Naguguluhan pa rin siya. Kahit ang damdamin niya para kay Dean, hindi pa rin niya mapangalagaan. Damn, this was hard. Tinanggap niya ang paghingi ng paumanhin ni Maicon sa inasal nito kay Dean upang sabihin nitong hihingi rin to ng paumanhin sa binata. Di niya na pinatagal pa ang pag-uusap nila. Sinabi niya rito, sa ibang araw na lang sila mag-usap. Habang nakakasalamuhan niya sina Maicon at Dean, lalong naguguluhan ang kanyang kalooban. Kara decided to avoid Dean and Maicon. Kailangan muna niya mag-isip at di niya magagawa yun kung palagi niya nakikita ang dalawa. Lalo lamang gumugulong isip niya.
Alam niya kailangan niya na magdesisyon. Fast. Isang linggo ng umaga, nagpasya siyang pumunta sa bahay ng Kuya Chris at Ate Melissa niya upang dalawin ng mga ito at ang kanyang mga pamangkin. Simula na mag-asawa ang Kuya Chris niya, bumukod na mga to ng tirahan. Sa bayan nakatira ang mga to. Sa bahay ng pamilya ng hipag niya. Nasa States na kasi ang mga magulang at nag-iisang kapatid ng Ate Melissa niya. Samantalang siya, ang kanyang mama, at ang pamilya ng kanyang Kuya Carlo na lamang ang nakatira sa villa. Pagdating sa bahay ng mga to, agad sinalubong siya ng pamangkin niya na si Irish. Kinarga niya ang 4 na taong gulong na bata. Pagkatapos sinalikan niya sa pisngi si Tofi na karga-karga ng kanyang hipag. 2 taong gulong naman ito. Where's Chris? Tanong niya kay Melissa na makapasok sila sa loob ng bahay. Naupo siya sa mahabang sofa at nilalaro-laro si Irish. Nagbabasketball dyan sa court sa park. Anito. Ginawa nila ni Dean yung magiging kwarto ni Irish. Silang dalawa ang nag-ayos. Napadaan kasi rito si Dean dahil may pinuntahan siya malapit dito. Napasubo tuloy. Pagkatapos gawin ang kwarto ni Irish, nagbasketball yung dalawa. Dito kakain ng tanghalian si Dean. Anito sa kanya. Dito ka na rin kumain, ha? Nangingiting tumango naman siya. Ipinagtimpla muna siya nito ng juice at dahil sa sobrang kalikutan ni Irish, natapunan ng juice ang damit niya. Umakyat siya sa itas ng bahay para magpalit ng damit. Pinahiram siya ni Melissa ng blouse. Palabas na siya ng silid nung biglang bumukas ang pinto. Nagulat siya nang iluwa noon si Dean. Hubad ang itaas na bahagi ng katawan nito. Pawisan. Hawak ang hinubad na t-shirt sa isang kamay. Ito may nagulat din nang makita siya. Oops, I'm sorry, Kara. I didn't know you're here. Dito ako nagpalit ng damit kanina kaya it's okay. Mabilis sa sagot niya. Bigla siya nakadama ng pagkailang. Hindi niya maalis ang tingin sa hubad na dibdib nito. His chest looked solid. Di niya na mabilang ko ilang beses siyang sumandal sa dibdib na yon. Right at that moment, while looking at him, she had never realized how attractive Dean was. Di niya maiwasan na maalala ang passionate kiss na pinagsaluhan nila. Paano ba niya titingnan to nang hindi maaalala ang halik na yon? That a very hot kiss. I will leave. No, it's okay, Dean. Natapunan kasi ng juice ang blouse ko kaya ako nagpalit. But I'm done. The room is all yours. Aniya rito. Ramdam na ramdam ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Kara, bababa na ako. Nagmamadali, lumabas na siya ng silid. Nasa dining room sila nang bumaba si Dean. Agad na nag-iwas siya ng tingin nang dumako sa kanya ang tingin nito. No man has the right to clean up so well. Aniya sa isip ng masulyapan ang preskong itsura ni Dean. Bagong paligo, nakasuot ng maong pants at simpleng itim na shirt. Dean, kain na tayo. Yaya ng kanyang Kuya Chris dito. Naupo sa tapat niya si Dean. She could smell the tantalizing scent of his cologne. Nainis siya sa sarili dahil sa itinatakbo ng utak niya. Tinoon niya ang kanyang atensyon sa pagkain. So, tapos na pala ang project mo sa San Rafael? Narinig niyang wika ng kanyang kapatid. Does that mean tutuloy ka na sa Cebu? Ayaw man niya, hindi niya na napigilan ang sariling sulyapan si Dean. Sa kasamang palad nakatingin din pala ito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at naghintay sa isasagot nito. Probably, wika nito. So talagang kinoconsider pa rin ito ang pag-alis. Nakadama siya ng inis dito. He told her he loved her pero may balak naman na umalis ito. Wala ka namang binibigay na dahilan para wag na lang ituloy ang pag-alis. Anang isang bahagi ng isip niya. What do you mean? Tanong ng kanyang Kuya Chris. It depends kung tutuloy ako ng Cebu. Nakita niya nagkatinginan ng Kuya Chris at Ate Melissa niya. Depende saan? Tanong ng hipag niya. Depende sa hinihintay ko. Tugon nito, ang matay nakatuon sa platito nito. Parang wala lang dito na sabihin ng mga katagang iyon. Ngunit siya alam ko anong ibig sabihin nito. Kindly elaborate. Natatawang sabi ng kanyang hipag. I am still waiting for something. Matalinhaga pa rin sabi ni Dean. Like? Paungulit pa ng kanyang hipag. A sign, ani Dean. For what? Usisa pa rin ng Ate Melissa niya kahit pinandilatan na to ng Kuya Chris niya. To stay. Pagkasabi noon biglang tumingin si Dean sa kanya. Tila nakakaunawang nagkatinginan na lamang ang Kuya Chris at Ate Melissa niya. Marahil may ideya ng mga ito kung anong ibig sabihin ni Dean. Kara? Tawag ni Dean sa kanya paglabas nila ng bakuran ng bahay ng kuya niya.
What was it about him that made her heart knock against her ribs? Can you come with me? Anito sa kanya. Dean? Alam ko gusto mo muna mapag-isa, Kara, but just this once, please come with me? Pakiusap pa nito. Napabuntong hininga siya. Bibihira lang na humiling to sa kanya. Sa tagal ng pagiging magkaibigan nila, siya ang madalas humihingi ng pabor dito. Paano niya matatanggihan to? Gusto niyang wag sumama at umalis na lang. Iba na kasi ang nararamdaman niya, pero hindi niya to matiis. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong niya. So you will come with me? Ano tong hindi maitago ang saya sa mukha? Saan nga? She thought she loved Maicon with all her heart, but her ex-fiancé never, ever made her feel like this. Why? What was going on? Surprise. Anito. I promise I will behave. No monkey business. Biro pa nito. Kahit kailan naman hindi siya nag-alala kung saan siya dadalhin ito tuwing mag-aaya ito. Dinala siya nito sa isang magandang restaurant sa San Rafael. Napakaganda ng lugar na iyon, lalo pat malapit yon sa dagat. Naghihinala ang tinging ipinukol niya rito. Napangiti ito. Don't worry, this is not a date. Pilyong wika nito. Natawa siya sa sinabi nito. Napaka-romantic ng lugar at masarap ang seafood na specialty roon. Pagkatapos kumain, naglakad sila sa mahabang tulay na yari sa kahoy malapit sa restaurant. May mga ilan-ilang lovers na nakakasalubong. Huminto sa paglalakad si Dean at naupo sa railings ng tulay habang siya ay tinukod ng mga baso roon. Pinagmasdan niya ang malawak na karagatan. Napakaraming naganap sa loob lamang ng 2 buwan. Mabilis nagbago ang takbo ng buhay nilang tatlo nila Maicon dahil sa naudlot na kasal. Somehow alam niya kailangan niyang mamili. At kung sino man ang di niya mapili kina Dean at Maicon, batid niyang di na maibabalik ang dating relasyon niya rito. Things would never be the same. Umalis mula sa pagkakaapo sa railing sa Dean. Pinagmasdan din ang karagatan. Sinamantala niya ang pagkakataon. Bumaling siya rito at pinag-aralan ng mukha nito. Why had she not noticed before how attractive Dean was? Alam niyang gapo ito at tila ngayon lang niya napuna kung gaano katangkad ito at kung paano nawawala ang mata nito kapag ngumingiti. He had a sense of strength about him that was incredibly appealing. A quiet self-confidence that any woman with eyes in her head would find hard to resist. Kahit ang ilang kababaihan kanina sa restaurant napapalingon dito, and he did not seem to notice them, as if he only had eyes for her. Hindi na niya namalayan ito man pala, matamang nakatitig sa kanyang mukha. Nag-iwas siya ng tingin dito. The touch of his eyes was an almost physical caress, at hindi niya alam kung paano nangyari but she was suddenly breathless. Muling bumalik sa alaala niyang halik na pinagsaluhan nila. The touch of his hand on her, the wet heat of his mouth as he kissed her. Wala siya ibang nais kundi maulit ang halik na yon, right here, right now. Let's go home. Aniya rito na makitang ang mga mata nito nakatuon sa kanyang mga labi. Remember, nasa bahay mo pa yung kotse ko. Nakita niyang bumuka sa mukha nito ang sakit nang umiwas siya. She knew she hurt him. Napakatagal ng panahon na niyang sinasaktan si Dean kahit pa wala siyang ideya na yon ang kanyang ginagawa. Na makarating sila sa bahay ni Dean, may nilabas daw mula sa garahe ang kotse niya. Akma siyang sasakay noon nang pigilan siya nito sa braso. Napatitig siya sa mukha nito. Naroon ang pagsusumamo at paghihirap sa mga mata nito. I love you. Pulong-pulo ng emosyong pahayag nito sa kanya. Gusto niyang umiyak sa labis na sinseridad ng pagkakasabi nito sa mga katagang iyon. Dean, I know you're not yet ready to hear this, but I've waited for years to tell you how I feel. Kara, I cannot put it off any longer, but shh, please hear me out. Anito at marahang dinampi ang hintuturo nito sa kanyang mga labi. Baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataon. We will never know. Just listen. Mahal kita. I cannot remember a time when I did not. I mean it with all my heart. At kung dumating ang araw na nakapili ka na sa amin ni Maicon at di ako yon, don't ever think na mababago ang mga panahong pinagsamahan natin. Kapag nagpasya akong lumayo, it only means kailangan kong makalimot. Please, Dean, tama na. Lumuluhan ang pakiusap niya rito. Not yet. It's too soon to say goodbye. I am not turning you down, but I can't say yes either. Not yet. I know. I just want you to know how I feel dahil baka mawalan na ako ng pagkakataon. Gusto ba niyang bigyan ng assurance ito, hindi niya magawa. Not until masiguro niya sa sarili niya na wala na sa sistema niya si Maicon at handa siyang magsimula ng panibagong pag-ibig sa piling nito.
She needed time to heal. You don't mean that, Kara? Lulugo-lugong tura ni Maicon sa kanya. Nasar din sila ng villa ng mga sandaling iyon. Hindi ba't piniliwanag ko na sa iyo kung bakit di ako nakarating sa kasal natin? Handa na ako, Kara. Ikaw ang gusto ko makasama, please. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para mapatunayang hindi na kita sasaktang muli. Nagmamakaawang turan pa nito. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Maraming nagbago mula nang di matuloy ang kasal natin, Maicon. Inihanda akong sarili ko para sa buhay na pinangarap ko para sa ating dalawa. Nangilid ang luha sa mga matang wika niya. But you left me standing at the altar. Then realize ko kung mahal mo ko, hindi mo yun magagawa sa akin. Lalabanan mong anumang takot na nararamdaman mo para sa akin. Pakawalan natin ang isa't isa, Maicon. Tapos na ang kabanata natin, just let it go. I can't. Kara, you can't do this to us. Di siya nagpatinag dito. You know what, Maicon? I never thought darating ang araw na sasabihin ko to. But you really did me a favor that day you left me standing at the altar. I don't love you anymore, Maicon. Huwag mong sabihin yan. Si Dean, hindi ba? Si Dean ang dahilan kaya nag-iba ka na. No. Mahina pero matigas sa turan niya. Walang kinalaman si Dean dito. You are the one responsible for this. Ikaw ang nagpakita sa akin ibang side mo na hindi ko nakita noon. Masyado mo akong binigyan ng mahabang panahon para makapag-isip. I don't believe you. Sinabi ni Dean sa'yo, hindi ba? Sinabi niya sa'yo ang tungkol sa amin ni Trisha. Kung bakit pumasok sa isip kong piliin si Trisha. Ang akala ko kaya kumahanin si Trisha kapalit ng pangarap ko. What? Nagtatakang tanong niya. Di niya maintindihan ang tinutukoy nito. Alam kong masyado ako naging mapanghangad, Kara. Sa kagustuhan kong makilala ko sa profesyon ko at makuha ang partnership ng pinakasikat na law firm sa bansa. Pumayag ako magpakasal sa anak ng may-ari ng law firm na yon. Di siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Yon ang dahilan kung ba't di siya sinipot ni Maicon sa kasal nila. Pero agad kong na-realize ikaw ang pinakamahalaga sa akin. I gave up that partnership, Kara, just for you. At alam ito ni Dean? Gulat na tanong. Oo, hindi ko sinabi sa'yo sa simula dahil ang buong akala ko, hindi sasabihin ni Dean. Gusto ko nang kalimutan yon pero ngayong yun ang ginamit ni Dean para makuha ka. Walang sinasabi sa akin si Dean, Maicon. Aniya rito. Ilang tao pa ba ang kailangan na magsinungaling sa kanya? Bakit hindi yun sinabi ni Dean sa kanya? She deserved to know it. Pagod na siyang malaman ng mga taong pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya, kailangan magsinungaling sa kanya. Wala. Animo binabad sa suka ang mukhang tura ni Maicon. Tumango siya. So that was the real reason. Aniya. Naihila mo sa isang parad sa mukha nito nang tila mapagtanto kung anong nagawa. Ayoko muna makita ka sa matagal na panahon, Maicon. Kung may respeto ka pa sa akin, nakikiusap ako. Umalis ka na. Matigas na wika niya. Kara? Narinig niyang wika ni Dean na maabutan siya nito sa terasa ng bahay. What happened? May nangyari ba? Kailan mo pa nalaman ang totoong dahilan kung ba't di sumipot sa kasal namin si Maicon, ha, Dean? Kailan pa? Masama ang loob na tanong niya rito. Nakita niyang pagkagulat sa mukha nito but unlike Maicon, hindi nito sinubukan pang ikaalaang bagay na yon. Ngayon alam na niya kung anong malaking kaibahan ni Dean kay Maicon. Kahit kailan dito gagawa ng bahay, ikasasalba nito at the expense of other people. Nalaman ko na sadyain ko siya sa Maynila matapos kita ihatid sa rancho kinaumagahan. Pagkatapos dapat sana'y kasal ninyo. Paliwanag nito. And you did not tell me? Dean, I had the right to know. I know. But you look so lonely and so hurt that I thought you didn't need another reason to be more lonely. Hindi ko na i-justify pa ang ginawa ko. That time, wala ako ibang inisip kundi ang kapakanan mo. I am not a child anymore, Dean. Masama pa rin ang loob na wika niya. I know that. At kailan mo naman balak sabihin sa akin? Napabuntong hininga ito. Nagkaroon lang ako ng lakas sa loob na makita kong medyo nakabawi ka na. But by then, nakabalik na si Maicon at gusto kong sa kanya mismo manggagaling lahat. I know walang justification sa hindi ko pagsasabi sa'yo. Antayin ko lang masasabi, I don't want to hurt you more. Just so you know, kaya kong tagapin ng kahit na ano. Gaano man yun kasakit. Aniya, I would weep, yes, but I know I will be able to stand up again. Ang mahalaga, honest sa mga taong nasa paligid ko, I hope you will remember this conversation once magkaroon tayo ng relasyon. Yun lang at umalis na siya.
Literal na napaawang ang bibig ni Dean nang marinig ang huling kataga na binitawan ni Kara. Once magkaroon tayo ng relasyon? Ang mga katagang yon ang paulit-ulit sumasalit sa kanyang isipan. Did he hear her right? Was she insinuating that, oh my God, was she saying what he thought she wanted to say? Mabilis sumakay siya ng kanyang kotse at nagmamadaling pinaandar iyon. Malayo pa siya, nakita niya na ang kotse ni Kara. Lalo pa niyang bililisan ang pagpapatakbo. Nang maabutan ng kotse nito, agad na iniharang niya sa daraanan nito ang kotse niya. Pagkatapos agad nang bumaba siya. Bumaba rin ng kotse nito si Kara. What? Ani Kara. Did you just say what I thought you wanted to imply? Agad na tanong niya rito na makalapit siya rito. Mr. Legaspi, marami ako nasabi. Anitong diretsong tingin sa kanyang mga mata. Alin sa mga yon ang gusto mong tukuyin? Biglang wala siyang mahanap at tamang salita para sabihin ang sa tingin niya ay gustong ipahiwatig nito. Para siyang nabato-balani sa kagandang nakikita ng kanyang mga mata. Her eyes were smiling. Lord, she was beautiful. You said, once magkaroon tayo ng relasyon. I mean, are you saying that you're open to the idea? That you're ready to... Maybe I am? Anito halatang pinipigal ang mapaluha. Are you saying that we have to be honest with each other and no more secrets kahit gaano pa kabigat at kasakit yon? Can you do that? Absolutely. Garalgal ang tinig na wika niya. Inangat ang nanginig na kamay para haplusin ang pisngi nito. Ngunit di niya tinuloy iyon nang maalalang di niya pa na itatanong ang pinakamahalagang bagay. Kiniyom niya ang kanyang kamay at ibinaba iyon. Are you and Maicon... It's over between us. I did not only love him once, but he is also my friend. Alam ko darating ang araw, mapapatawad ko rin siya. Anito. Napatango siya. You don't love him anymore? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong niya. Umiling ito. No. Muli siyang napatango. I want the man I love to be completely honest with me this time around. Wika nito. The man you love, is it, mahal kita, Dean? Pahayag nito. Sa tagal ng panahong tahimik siyang nagmamahal dito, hindi niya naisip darating ang araw na yon na maririnig niya ang katagang yon mula rito. Tumulo ng luha mula sa kanyang mga mata, gayon paman, nakangiti siya sa labis na kaligayahan. Kara loved him. Over and over, the words echoed in his mind. Gusto niyang itanong kung kailan pa o kung paano, ngunit walang lumabas sa salita mula sa kanyang bibig. Nothing mattered but those three beautiful words. Mahal kita. The words came so easily as if they had always been there, right at the tip of her tongue, waiting to be said. All this time she loved him, ni hindi man lang niya nalaman yon. Halos malusaw ang puso ni Kara na makita na umiyak si Dean nung sabihin niyang, mahal ito, mahal kita. Dean? Ulit niya. At ayokong mawala ka sa akin. Kung gusto mong tanggapin yung project sa Cebu, I'm going with you. Aniya sabay pahid sa mga luha nito. Hinunin nito ang kanyang kamay. Masuyong dinampian ng halik iyon. Pero ang lahat ng mahalaga sa iyo ay nandito. Ang pamilya mo, ang rancho, ang trabaho mo. I will come home and visit my family when I can. Natigilan siya na maisip na baka ma-misinterpret niya ang gustong mangyari nito. I'm sorry, I'm just jumping conclusion here, aren't I? I presume gusto mo akong sumama sa'yo? Of course! Maagap na wika nito, sabay hapit sa kanyang bewang. I won't go anywhere without you. Mahal na mahal kita. But we are not going anywhere. Dito lang tayo sa San Miguel. Pero seryoso ko na sabihin ko sasama ako sa'yo. Aniya. I know, baby. Pero alam kong mas magiging maligaya tayo sa lugar na to. Dito natin palalaki na magiging mga anak natin. And you will marry me, right? Anitong puno ng pag-aasamang tinig. Yes. Sa simbahan? Anito. Maisip pa lang niyang muli siyang tutungtong sa simbahan para sa kasal, gusto na niyang matakot. Dean? It won't be like before, Kara. Pagbibigay ng assurance ito. Hindi ako si Maicon, alam ko kung anong gusto ko. I've always known what I wanted. You, sweetheart. Just you. So when I tell you can count on me to be there when you walk down the aisle, you know I'll be there. I wouldn't miss it for the world. Bumaba ang mukha nito at inangkin ang kanyang mga labi. And just like the first time, it felt right. Alam niya, sincere si Dean sa sinabi nito. Ang kailangan niyang lang gawin, magtiwala rito. And she needed to reassure him too. Mahal kita, Aniya. More than I thought it's possible to love anyone. And yes, I will marry you.
Aniya pagkatapos siya naman ang umangkin sa mga labi nito. Epilogue. Isang buwan na naging preparasyon para sa kasal ni Kara at Dean. Si Kara mismo nag-asikaso lahat mga kakailanganin mula simbahan hanggang resepsyon. Alam niyang di na mauulit ang nangyari sa kasal nila noon ni Maicon. Dean would be there at the altar waiting for her. Pero nung sumapit ang araw ng kasal, hindi pa rin siya mapakali. Malakas pa rin ang kaba niya. Kara, will you please relax? Ani Dayan sa kanya. Masyado ka na namang natatense. Dayan, what if? I know Dean is different from Maicon, pero bakit? Erase that thought. Will you, cuz? Nasa simbahan na si Dean at pupunta na tayo roon. Oo nga naman, anak. Magiging maayos ang lahat. Anang kanyang mama. Dean, where are you going? Narinig niyang tanong ni Chris sa kanya habang palabas siya ng simbahan. Anong gagawin mo? Tanong naman ng asawa nitong si Melissa. Gusto ko lang makita si Kara, aniya. You will, Dean. Maya-maya. Anito. Magsisimula ng ceremony. Man, in just a few minutes, you will see Kara walking down the aisle. Ani Chris. I need to see her now? Wow! Mulalas ni Chris. Alam ko nag-aalala sa mga oras ito si Kara. Look, gusto ko i-enjoy niya ang araw na to, every minute of it. At yun mangyayari hanggat di siya nakakasigurong nandito ako. Paliwanag niya. You will be breaking tradition, ani Melissa. Kami na magsasabi kay Kara na nandito ka na. She needs to see me. Please? Pakiusap niya. Di na siya nagpaawat pa sa mga ito. Tinungo niyang limousine na kinanululanan ni Kara at pumasok doon. Dean, you're here! Bulalas ng kanyang bride. Inawakan niya to sa kamay. She was beautiful in her wedding dress. I love you, aniya. I love you too. Tugon nito. Nangako siya sa sariling hindi hahalikan to hanggat di sinasabi ng pare na maaari niya nang halikan to. Kara must have sensed his hesitation, ignoring her mother and Dayan. Ito ang humalik sa kanya na agad naman niyang tinugon. Now that we got that settled, I will wait for you at the altar. Aniya sa kanyang bride. I'll be there in 10 minutes. Anito. Make that 5. Di na ako makapaghintay pang lalampas doon. Pagkasabi noon, bumaba na siya ng limousine. Agad hinanap ng mga mata ni Kara si Dean na magsimula siyang maglakad sa aisle ng simbahan. Kasabay niyang naglalakad ang kanyang mama at Kuya Carlo. Ang Kuya Chris niya ang tumayong best man ni Dean. Napaluha siya na makita si Dean sa harap ng altar. God, he was really there? Did he know how much she loved him? Well, she had a lifetime to prove her love to him. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po muli nakapagbigay ako ng inspirasyon at saya sa bawat isa. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig. Palagi pong mag-iingat ang lahat. I love you all!